Ito yung mga need mong dalhin at i-prepare ahead of time if you are planning na pumunta ng Hong Kong. Para makatipid ka na at the same time maging smooth yung entire trip mo doon. So bali, ito yung day 1 namin sa Hong Kong at para magka-idea na rin kayo. Yung flight pala namin guys is from Cebu to Hong Kong and Hong Kong to Cebu. Bago pa man yung day ng flight namin, nag-check-in na ako online sa Cebu Pacific app since Cebu Pacific yung sasakyan namin. At nakapag-fill up na rin ako ng e-travel kaya nung pagdating namin ng airport, yung inasikaso ko na lang is yung pagkuha ng travel tax. Since international trip yung lipad namin, kaya need naming magbayad ng travel tax. Pagkatapos ng travel tax counter, check-in na namin yung isang maleta namin sa check-in counter. Kasi nga, nag-avail ako ng additional 20 kg baggage allowance since marami akong bibilhin doon. Isa din kasi si Hong Kong sa the best country to shop since mura yung mga bilihin nila doon. At yung maganda pa sa pag-a-add ng additional luggage allowance is yung nag-avail, pwede pa siyang mag-hand carry ng isa pang maleta na 7 kg. Bali in total, 27 kg yung luggage allowance ni Lalabs. Bali isang 20 kg for check-in at isang 7 kg for hand carry. Pagkatapos naming magbayad ng travel tax at mag-check-in ng maleta namin, pumunta na agad kami ng immigration. Pero bago pa man kami pumunta ng immigration, hinanda na muna namin yung mga papeles na maaari nilang hingiin para madali na lang. Check nyo na lang yung Hong Kong playlist ko kasi nagawan ko na to ng video para sa kung ano-ano yung mga papeles na dinala namin at kung ano-ano yung mga gamit na pwede nyong i-hand carry. Kasama na rin doon yung mga itinanong sa akin ng immigration officers para may idea kayo ahead of time. Bawal palang mag-video sa part na to kaya wag na wag kayong mag-video. Ready na kami guys and we are now going to immigration. Congrats! Ba't ang tagal mo? Kinabahan ako. Pagkatapos namin ng immigration at ng x-ray scanning machine, pumunta na agad kami ng waiting area para abangan yung boarding time ng aming sasakyang eroplano. Hinanap lang namin yung gate number kung saan kami naka-assign. Yung nakita na namin yung gate number, doon na kami tumambay malapit sa gate para madali na lang. Nag-ayos na rin ako ng iba ko pang gamit kasi nga nag-excess luggage ako, buti na lang may extra 7 kg pa si Lalabs kaya pinahand carry ko to sa kanya kanina. Nung in-announce na pwede nang pumasok sa gate, ginawa ko na agad yung isa sa mga transition na nasa draft ko para pang-upload. Pak. Oh, sino ka dyan? Nung nakasakay na kami ng eroplano, inakyat lang namin sa overhead bin yung maleta ko. At tinawakan lang ni Lalabs yung tote bag na hinandcarry niya. Nandito kasi yung mga snacks namin such as chicheria, biskwit at tinapay. Nag-order lang ako ng kape at nag-water lang si Lalabs kasi meron kaming dalang foldable tumbler. Hindi kasi siya mahilig sa kape guys. Oh, sino ka dyan? Bongga, foldable. Alam nyo ba guys, whole flight nanood lang ako ng movies kasi nga 3 hours din yung flight namin. Kaya kayo mag-download kayo ng maraming movies para hindi kayo maboard. Tapos, nung malapit na kami sa Hong Kong, nag-distribute ng arrival card yung mga flight attendant. Need nyo tong fill upan kasi ito yung hihingiin ng immigration officer. Yes, dadaan na naman kayo ng immigration. Kaya wag post ng post pag hindi pa kayo nakakalagpas ng immigration, okay? Baka ma-hold ka, mapahiya ka pa. Charis. OMG guys, after more than 3 hours, finally nasa Hong Kong na kami. Guys, welcome to Hong Kong! Welcome to Hong Kong! Pagdating namin ng Hong Kong Airport, hinanap na agad namin yung immigration. Meron namang signages kung saan kayo dapat pumunta. Ito yung mga nagpi-fill up pa ng arrival card kasi nga wala silang mga dalang ballpen. Kaya magdala kayo ng ballpen para duro-diretso na kayo. Nasa immigration na kami sa time na to kaya bawal nang mag-video. After ng immigration, pumunta na agad kami ng baggage reclaim para kunin yung maleta na check-in namin kanina. Finally, walang problema at hindi kami na-hold sa immigration. Kaya pag pupunta kayo ng Hong Kong, make sure na handa yung mga papeles nyo para hindi sayang sa effort, sa time, and of course, sa pera. Pagkatapos naming makuha yung maleta namin, pumunta na agad kami ng arrival hall A. May mga signages naman kung saan kayo pupunta kaya hindi kayo mawawala.
Pero bago pa man kami makapasok ng Arrival Hall A, may nakita kaming ATM ni Citibank katabi ng currency exchange na to kaya nag-withdraw na muna kami. Ginamit lang namin yung video debit card namin to withdraw. Nag-withdraw lang kami ng 2,500 HKD or nasa 18,000 plus na rin in peso. Kaya na to for 5 days kasi nga nag-book na kami ahead of time ng aming mga activities and hotels sa Klook. Pagpasok nyo ng Arrival Hall A, nandito na lahat. Dito nyo rin makikita yung mga counter na binook nyo sa Klook. Inuna na namin agad yung counter A09 for our pocket wifi pero mayroon kaming internet for 5 days. Download ka lang ng Klook app tapos search mo sa Klook yung Hong Kong pocket wifi. Hanapin mo to which is nasa 232 pesos lang siya per day. Which is unlimited 4G Wi-Fi internet na siya na gumagana hindi lang sa Hong Kong kundi sa China at Macau na din. For me mas maganda talaga yung pocket Wi-Fi kaysa sa SIM. Kasi pag magde-data ka sa SIM, nakakadrain ng battery at nag-overheat pa yung phone mo. Next, pumunta na kami ng A13 counter for our Octopus card. Para sa mga nalilito, itong Octopus card is para lang siyang debit or credit card na luludan mo sa 7-Eleven or sa MTR station nila dito para pambayad sa transportation mo at sa mga restaurants nila dito. Pero itong Octopus card ko, ginamit ko lang siya solely for transportation expenses ko lang. Para matrack ko ng maayos yung mga expenses ko dito. To avail, search mo lang yung Octopus card sa Klook. Then, piliin mo yung may preloaded na 50 HKD na tapos yung may free 50 HKD e-voucher pa sa Shela Duty Free. In total, may free 100 HKD ka na tapos yung babayaran mo lang sa Klook is mga nasa 700 pesos lang. O diba, parang naging free na lang yung Octopus card mo. Then, you can also use a Tipidless or Tipidless Klook voucher for additional discounts sa pan-checked out. Applicable to sa lahat ng binook mo sa Klook para mas makatipid ka. O diba, bongga na? Sa mga nagtatanong din kung isang tao is isang Octopus card din ba dapat, the answer is yes. Pagkatapos namin ng A13, pumunta na kami ng Airport Express. Bali ito yung pinakamurang paraan para makapunta ng city proper nila. Syempre, of course, aside sa bus. Kaso, kung first time mo at hindi ka marunong mag-bus, mag-train ka na lang from airport to your hotel. Hindi na ako nakapag-video sa part na to kasi nag-lowbat na yung phone ko, nakakaloka. Bali, search mo na lang sa Klook yung Hong Kong Airport Express, then choose mo to. Changi Station lang yung pinili ko kasi mas mura. Kasi bali lilipat na lang tayo ng train from Airport Express to MTR nila. Sa Airport Express, ito lang yung mga dadaanan nyo. Tapos sa MTR naman, ito na lahat yung mapupuntahan mo. So, bali from airport, sasakay tayo ng Airport Express, tapos bababa tayo ng Changi Station. Then, from Changi Station, sasakay tayo ng MTR to Yau Mati Station kasi nandun yung hotel namin. Yung name pala ng hotel namin is Selka Sea View Hotel. Sobrang mura lang nito tapos walking distance lang siya sa MTR station. Tapos gamit ko pa yung Tipidless at Tipidless Klook voucher kaya nakatipid talaga ako. As in lahat ng activities namin at yung hotel namin sa Klook lang namin binook. Pagkatapos naming mag-check-in, hapon na kaya naisipan na lang naming mamasyal at kumain dito sa malalapit na kainan. Para makapag-rest ng maayos at sumabak sa buong araw na lakaran bukas. On day 2, pupunta tayo ng Ngongping 360 at Ngongping Village to see Big Buddha. Tapos, pupunta din tayo ng The Peak Tram na sobrang ganda as in. Then, share ko na din sa inyo kung saan may mas murang bilihin ng mga pasalubong. Lahat ng yan on day 2, kaya comment for day 2. Rest muna kami, yun lang, bye!